Tara Iligan. Among ihatod kaninyo ang mga nindot nga balita ning sayo sa kabuntagon. Nindot nga programa og serbisyo atong hisgutan. Pag-asenso sa syudad, atong istoryahan. Kanindot sa Iligan atong hisgutan. Busa ali na og ubanta. Tara Iligan. Sa Iliganon alitaran na. Maayong buntag Iliganons! Yes, this is very exciting for all of us, no? Kay karon ang unag yung episode kung diin kita makita og madunggan. Yes, stress, dagan kitag mga labas ng impormasyon nga angayan natong atangan din sa Tara Iligan! Yes, kini ang pinakabag-o nga programa gihatod kaninyo gikan sa City Mayor's Office ug sa City Information Office. Uban ni kami sa sunod nga 30 minutos nga updates pa naghiskot sa kahimtang sa syudad, mga programa ug proyekto sa lokal nga kagamhanan, mga suryalan sa Iligan ug uban pa. Ug aron hisgutan pa nato unsa ang atong ma-expect dinhi sa Tara Iligan. Let's watch this. Maayong buntag mga Iliganon, karong buntaga atong makauban ang atong amahan sa dakbayan sa Iligan, ang atong masaligan, masandigan ug masangpit nga mayor sa Iligan. Walay lain ang Superman ng Iligan City. Grabe ka hamis, guwapo kaayo. Walay lain the working mayor himself, Mayor Freddy Siao. Mayor, maayong buntag diha kanimo sir. May buntag, Jory, o may buntag sa ato mga listeners o ato mga viewers. At the same time, ako lang yung klarohon nga dili ko hamis. Kay nalupigan ko sa akong kaning atong host sa atong programa. So, kung pahamisay, why problema. Muangkon ko nga di ko kadaog nimo. Daoy, kunting prayers na siya. By the way, Mayor, no, diretso ta sa Ay atong lang kalimti among pag-shave sa imong bungot ha. So, by the way, Mayor, no, let's go sa atong topic karon. So, Mayor, kumusta imong batag adlaw isip mayor sa Iligan? Adto na ba kani kalainan katong congressman pa ka or even katong konsehal pa ka? Well, lahi kay ang trabaho sa mayor kumpara sa konsehal, sa pagka-congressman, no? Ang congress mo gud mura kag one step nga ni Saka in terms of legislation, yung legislative work nimo. Kay instead na local, ang imong tanawon the whole Philippines og even laws nga medyo although local imo representation but any laws nga medyo makaayo o maka-improve sa at kahimtang sa Pilipinas, muagi gina sa tua, labaw na kang committee chairman kita. No, so labi na sa pagpanday sa mga balaod nga, ang balaod dili applicable sa Iligan, of course, sa whole but for the whole Philippines. So dili lang Iligan ang atong gitan-aw but ang tibok Pilipinas kung naa ka sa Congress nga posisyon. Apan pag naong natos mayor, dinhi nato nakita nga grabe di ka challenging, no? Kinanglan focus kita sa atong mga responsibilities o sa mga problema, kinanglan atong maatubang ang mga tao, ang reklamo sa tao, kinanglan masolusyonan, no? At the same time, kinanglan we have to think in advance, i-forecast nato daan kung unsay may tabo sa Iligan in the next 20 to 50 years. So, mo ka na ang very challenging work. Again, I would like to say na I keep on saying this kaniadto pa that the 3 years term for a working elected official is too short. Mubo kay siya but well, that's part of the constitution, wala tayong mabuhat. So padayon ta, no? But mo lagi ning ingon nga after 1 year sa imong first term, 1 year and a half, diha na nimo ma-realize kay ngani gid ang trabaho nato isip mayor, isip congressman, isip konsehal, no, kung first termer ka, and it's very important that you learn on the job. Sakto, Mayor, no, ato dyan ang makita. Labi na gyud sa ato adiri sa Iligan nga si Mayor Freddy Siao is very humble ug passionate gid kaayo sa iyang trabaho. Even Mayor, unsa to atong nadawat bag ulang nga third most improved city, no? Well, when we came in, isip mga first termer,
ato yung i-challenge ang atong mga departments, atong mga empleyado, holding key positions, kinahanglan ato improve how we approach, no, the different tasks o mandato sa usa ka opisina. So, at the same time, pag-comply sa mga requirements sa DILG, no, in how we serve or how we manage the local government. Siguro nakita sa DILG mismo nga ni-improve ta based on base sa ilang nakita or base sa ilang paggrado. So, we were invited to Manila and awarded as the third most competitive city, sa Tibok, Pilipinas. Number 1, I think, is Cebu. Number 2 is Butuan ba to? And then number 3 is Iligan. So, isip usa lang ka tuig, we were able to achieve that, no? Hoping ang atong ranking dili magpabilin sa ulahi. For many years, we've been ranked 32nd or 33. 33 sa Tibok, Pilipinas in terms of competitiveness. Meaning, competitiveness is gigrado ang gobyerno. Gigrado kita kung how we serve, how we manage, how we decide kung unsay angay nga buhaton, no, isip local government unit. So, isip sa mga tanan highly urbanized city, ang Iligan nag-rank number 33, meaning ikaulahi sa tanang syudad sa Pilipinas, highly urbanized. So, at this time, we were awarded the most improved, the third most improved, meaning ni Saka to ranking by, I think, number 26, no? We were ranked 26 sa una, atong the last year, and then hoping that we will again improve and hopefully be in the top 10. Kaya mao kana atong damgo, no? But again, ang pag-achieve sa SGLG mo kanay damgo sa tanan, I believe sa mga mayor nga naagi paglantaw, no, sa ilang syudad, dili sayon. Para kanako dili sayon because ang mga tao usahay medyo mo-react sa mga changes. No, mo-react sa mga changes, but I'm slowly, no, although na changes, pero makita man po ninyo nga para magyudi sa ato ang syudad sa Iligan. And I believe pud mayor no dalagid pud na sa pagtinabangay dili lang trabaho sa mayor para ma-improve ang atong city, but of course trabaho pud nato mga constituents sa Iligan City. Let's work hand in hand para ma-achieve gud nato ang atong goals sa Iligan. So thank you for that, mayor, no. So let's proceed, no sa mga listeners and viewers nato dira, para sa atong kasayuran. Ang Tara Iligan is usa sa initiative sa ato ang Mayor Frederick Siao. So nata diri karon para ato siya pangutan-on nganong nabuo ang Tara Iligan. So Mayor, nganong naka-come up ta og Tara Iligan? Okay. Ang Tara Iligan, although mingon ang first impression siguro kanatong tanan is makita tourism promotion na pud ni. No, it's about tourism, makita man gyud kalesa, makita ang waterfalls, no, sa Iligan. But in reality, no, it's not only about promoting tourism, local or international, but rather than encouraging everyone to work together. In short, sa Binisaya pa, katoy magisulti ganiha, nga magtidambagayin kita. So, dili kani siya trabaho lamang sa mayor, but if you love your city, please be a part, no? Be a part of this revolution. Mga magtinabagay kita para magkabot na to. Sige tagreklamo, but dili man supportive, no? Walay solusyon. Kung mureklamo ta, natay nindot nga solusyon, no? Kaya akong pagkatao, the way how I manage the city is I listen. I always listen and I respect people who give me good advices. Daghan kay mohatag og advices nga mayo. So unsa magani akong makita, madunggan, then ako i-apply, no? Ato i-apply sa angay nato buhaton para sa atong syudad. Sakto, no? So Mayor, kabalot nga usa sa purpose sa Tara Iligan, matod pa ni Mayor is dili lang is showcase sa ato ang
turismo, but of course, in this pamaagi, kani nga pamaagi, atong ipakita sa ato ang constituents sa Iligan, ang mga services na atong gina-offer, gikan sa LGU, padulong sa ato ang mga constituents. At the same time, also it can showcase atong mga culture and tradition, binagid mayor sa atong festa, sa atong dihandi nga festa, dihandi festival. At the same time, kanigyud ang ato ang turismo, usap po dali ang atong mga turismo. So mayor, kani po ang tara Iligan, I think makatabang po di sa ato lagbinagyo pagsugpo sa problema sa atong fake news and disinformation. Yes. Kaya daghan siya kay Marites. Mayor, no? Mo na gusto nato not only appearing in radios, usay tungod lagi sa kabisi nato, di na gyud nato maapas ng kaning every Saturday gani na mga talk show, serbisyo show, serbisyong wow, no? Kay usay pag weekend luya na kay ato lawas, di na makaya. So we're also looking into this avenue nga mismo matubag nato or mapahibalo nato ang katawhan kung unsay kay tabo din sa Iligan. Sa tanan nga naminaw or nag-view ni ining atong teleserye or Freddy serye, salamat kayo sa inyong suporta ug muhangyo kaninyo nga my office is always open, no? Open ako opisina kung if you think nga namoy gustong ipaabot sa kuha, labaw ng advices, unsa inyong ideas, pwede ka mo bisita sa opisina or pwede ko ninyo i-direct message sa atong Facebook accounts, no? Ubay-ubay atong Facebook accounts, open ka na siya o sigurado ka mong matubag. Akong imbitaron ang tanan nga viewers nga kung naatay chance no na magitay serbisyong caravan, ayaw kaikog buduol mo kanako og ipaabot ang inyong problema directly para matagaan natog solusyon. Ang segment o kaning programa nato sa serbisyong caravan mao kanang isulti kay Freddy. So naata available matag caravan except lang kung wala ko sa Iligan. Atenan ka na, mo-attend ko ana at the same time muatubang ko sa mga katawhan. Dili na to kalimtan, ato pang makauban sa atin si Mayor Freddy Siao sa ato ang segment diri lamang sa Freddy Serye. Kita-kita tapuhon, atangan nato perminti. Sa atong pag-asenso, busa Iliganon alitaran na. Daghang salamat, jury. Iliganon kini ang mga nag-unang balita alang sa atong Asenso Balita. Plano sa Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Office o ICDRRMO nga mag-organisa og mga emergency rescue team sa matag barangay. Ang mga barangay rescue teams ang unang moresponde kung dunay kalamidad sa barangay. Kini tungod bitaas ang risgo sa Iligan tungod sa mga insidente sa liquefaction o pagkahulpa sa yuta. Tudloan usab sa ICDRRMO ang mga barangay unsaon nga makagamit sila sa ilang 5% nga barangay calamity fund. Ang ICDRRMO maka-accredit na og mga volunteer groups sama sa barangay rescue teams human kini gitugot sa Office of the Civil Defense. Gipahinumduman ang mga opisyal sa barangay sa executive order si Iligan City Mayor Frederick Siao nga manglimpyo sa ilang lugar matag Sabado. Sumala ni Mr. Marlon Clapano, ang head sa Barangay Affairs Office, sulatan nila ang mga barangay nga wala nakatuman niini. Dunay 8 ka personnel sa iyang opisina nga ibutang sa mga barangay aron mutabang sa clean up drive. Tinguha niini nga mamintinar ang kalimpyo sa palibot ug malikayan ang pagdaghan sa kaso sa dengue. Gibalik sa City Sports Office ang training ug suporta alang sa mga mahiligon sa boxing. Duna sila'y mga gipahigayon nga mga boxing tournaments sa Iligan Boxing Team. Dugang kini sa mga sports sama sa football, arnis, table tennis ug volleyball nga mao'y gisuportahan sa ilang opisina karon. Duna usab sila'y mga training alang sa mga referees sa pipila ka sports. Pinakaulahin nilang gipangandaman ang Sports Month sa Mayo karong tuiga. Dunay psychiatric ward nga nadugang karon sa programa sa drug rehabilitation sa syudad. Gidugang kini aron ma-accommodate ang mga dunay kabilinggan sa pangisip. Kasamtangang dunay 20 ka pasyente og dili lang mga residente sa Iligan ang anaa dinhi.
Samtang dunay 102 ka mga kanhi PWDs o persons who use drugs nga gipailalom karon sa aftercare program sa syudad. Og 79 niini ang gapadayon sa aftercare. Gipangayuan ning bag-o lang ni Mayor Freddy Siao ang tanan nga mga division heads og report hilabi na nga may kalabutan sa Iligan Development Goals. So karong buntaga makauban nato ang atoang Chief of Staff sa City Mayor's Office nga si Mr. Jules Vernie Padilla. Sir, good morning. Good morning, Jess. Good morning. Ning bag-o lang imong gipatawag ang mga division heads. So sa report nga ilahang gipaabot or gipadangat sa imuha, kumusta sir? Is this normally gyud nga ginabuhat sa LGU Iligan or karon lang ba gyud ni sa panahon or sa administrasyon ni Mayor Freddy Siao? I believe so, no, na kaning pagpatawag nato sa tanang division head kalabot kini sa mga updates, no, and progress and targets within the City Mayor's Office. Gusto ni Mayor na ang tanan, no, na direction na ay targets within the month as well as the whole year, no, from karon ato silang gitagaag targets from January to June 2024. So diri makita nato na unsay mga kausaban, unsay mga angay i-improve sa kada iyang mga opisina. Labi na gyud ang City Mayor's Office daghan kayong mga division, no, around 45 divisions ang ikabat ni ana. So atong i-make sure na ang tanang mga offices under the City Mayor's Office is working well. So okay. Sir, kung wala ko na sayo, gihimo nato ni just to check kung natuman ba or nahitabo ba ang atuang mga naa sa Iligan Development Goals. So kumusta ang ilahang mga report base sa gihatag sa division heads? Base sa mga nakita nato, no, sa ilang report sa every division, na ay mga pipila ka mga opisina na very commendable. Pasabot niini grabe lang achievements, grabe lang accomplishments. Isa niini ang Barangay Affairs Office na mo'y nag-spearhead sa serbisyong caravan, no. Nakita nato na daghay benepisyo, daghay mga beneficiaries ang nakatagamtam niini, around 32 beneficiaries along lang sa isa ka tuig, and how much more pipila pa ka mga serbisyo caravan na atong gipahigayon. Parte kini sa atong Iligan Developmental Goals, IDG number 3, 4, 5, 6, 13, and I believe 16 IDGs. Una-una, no, in behalf of the City Mayor, no, Mayor Freddy Siao, kita magigitahasan sa City Mayor's Office. Ako lang ipaabot sa tanang mga constituents sa dakbayan sa Iligan, no, especially to all Iliganons, na ang opisina sa Mayor, the City Mayor's Office, andam og abre na moalagad sa katawhan sa Iligan. May it be sa City Hall, may it be sa field, o may it be sa mga kabaranggayan, ang atong gipaabot ang serbisyong tiunay na gipaabot sa atong mayor, kay sama sa gikaingon nako, no, na ang atong mayor nay tagline masaligan, masandigan ug masangpit. Mo lang na akong ipaabot kaninyo na ang mayor padayon sa pagpaabot og maayong programa alang sa kalambuan ug alang sa pag-asenso sa dakbayan sa Iligan. Ug mao kadto ang ato mga nag-unang balita gikan dinhi sa Iligan, and of course alang sa mga dugang impormasyon ug labas nga mga balita dinhi sa LGU Iligan, especially sa ato mga programa ug mga serbisyo sa LGU Iligan, tutok lang dinhi sa Tara Iligan. Daghang salamat. Sa Iliganon alitaran na. Yes, sa ato na dili na nato magpatubig-tubig pa, but let's go straight to the point. Kung ngano gyud di ay naundang ang atong mga tubig, ang atong tubig or atong patubig sukad adtong January 28. So ato yung isubay kung nganong naundang kini aron matagaan gyud og saktong impormasyon ang kadaghanan. Mga sir? Okay, no. Unos tanan, pagkadawat og report nga dunay niboto nga tubo sa amoang sa System 1, System 3 sa rather, diha sa Suarez. So diha dayon at akong gatuan. So nakita na ako nga diha sa may duo sa Inisi oxygen plant niboto. Mo na unang niboto siya. So diha dayon kadi man nato madayon makakuan kay Sunday man to. So ako lang gibuhat amo lang shut down ang system para dili mo dako ang ato ang damage sa dalan kay nag-scour naman siya. So akong gipapalong ang system ato ang source ako pa-close aron dili mo maunda ang tubig nga kusog kaayo. So balikon nako ang dili jud mao na bag-o na siyang na location nga niboto. Ang katong among gi-repair atong last year June
Bill and good, wala maunsa, no? May pagkatrabaho. Kani siya bago gini nga niboto. Wa pa ni sukad na mo na ma-repair, no? Usually, mabuto ang tubig sa joint niya. Joint niya mabuto. Karon bago ni nga amon na experience nga niboto siya nga dunay liki nga more or less ang liki niya almost 12 inches. Di samad, burag samad bitaw niya na buak ba. So sa kilid dapit. Adi mga ingon adi yung kilid jud kay siya ibabaw lang gamay sa tunga bitaw. So dapit sa dalan, no. Human na mo na repair ang maong naputol ang nakuan na daot na tubo, no, na buslot. January 28. Atong January 28. Na human na mo repair atong mga Tuesday evening. So nagpaagas din ta sa kadlawon sa Tuesday, sa Wednesday na. We found out nga hinay kayo ang iyang agas, hinay kay ang pressure. Gani ang iyang pressure ni gawas only 15 PSI. So dili siya makatingala kay bang anong hinay kayo siya. We are expecting pila ka X. Sa previous nga wa pa namo gipalong is 119 PSI compare sa 15. So di gyud siya murag nagproblema anong di man mo hinay man kay agas niya. So that time for that kuan among isubay tanan ng mga air valve kung ni gana ba wala. So amo lagi giablihan, no, kay aron to check ni gana ba wala. So while among nang nablihan tanan mga air valve, ang air valve pungawanan sa hangin. Aning air valve tawag na to air release vacuum valve na among combination, no, combination air vacuum valve. Meaning ang purpose na niya during time mag-operation ta pagpasos tubig mo sirit siya ang hangin mo gawas. Pagawas sa hangin. Once mo shut down pud ta, mo vacuum pud siya pasulod og hangin. Kay kung walay hangin makasulod, tendency sa tong pipe ipiatap niya, iplatin. So delikado siya madami sa tong pipe. So mo na yung purpose. Mo na purpose na nga sa system nato nga kinahanglan butangan gyud siya anang device para in case mag-shutdown tam dunay hangin mosulod ug magpakuan pud ta kaning pasulod tag tubig mo putoy agianan sa tubig sa hangin pod. Kay walay hangin mo gawas mo create siya bubble sa ilalom sa pipe mo to siya mo clog o murag mahog na gamay na lang ang tubig mosulod sa iyang linya. Legit man na daghan nagreklamo wala mahatdi. Pero sa pikas bahin wala man nato gisulti unsa kadaghan ang nahatdan. Normal, dili man good automatic good nga this is the reality. Ang DRRMO ang nagdala, no, sa to ang water rationing, no. Tabang ang BFD. Sabot ana ang ilang mga fire truck. Naay lorry sa ICWS gym, no? Yes. Niya ang water lorry in town panahon pa ni Mayor Franklin Quijano. Naidako na gamay. Sa pagkaroon nun siya functional. Ang gamay na lang. See, guba. What is the realities? Okay? So laktod ka pagkastorya, Sir Bob, ang demand o ang number of fire trucks and lorries nato wala nag-match. Wala pagtakbo. Alright, so daghang salamat Engineer Jaime Sato o of course Sir Bobby na naman sa inyong panahon. O Sir Tres, doon na pa kayo kaduwag? Before ending, Ma'am Rox, no, diri sa atong talakayan, I'd like to greet my dad, Engineer Alfredo Paradela Jr. Happy birthday Happy pa. birthday! And hi sa akong mama, Kapitan Nenet Hi, Paradela. Anton, susunod nato nga, talakayan. Mga iliganon, pag-ulang miadto sa Davao City ang atong City Administrator Dr. Darwin Manubag. Uban ang mga head sa opisina o ahensya nga lakip sa Task Force Iligan. Dito ilang gitunan ang sistema sa Task Force Davao aron aduna kitay mahimong giya kung unsay ipatuman sa atong syudad. Karong buntaga, kauban gid nato ang atong City Administrator himself, Dr. Darwin Manubag, para mohatag og update niini. Good morning, Sir Darwin.
Good morning sa katawan sa Iligan, and we are so happy to report to the people of Iligan no nga bago lang nahuman ang atong learning visit dito sa Davao City. Ang pinaka-goal nato is to really strengthen just to remind ang katawan no nga naay gi-commit o gi-promise ang atong mayor o ang atong council bahin sa atong Iligan Development Goal number 6 kahusay ug kalinaw. So ang pag-visit nato sa Davao is a very important visit kay gidala nato dito ang tanan pwersa nato sa atong peace and security. Na dito si Colonel Los Santos representing PNP, na dito ang atong AFP represented by Task Force Iligan si Colonel Omlero, na po dito si Oringo, na po dito ang atong umaabot nga head sa atong Public Safety and Security Office nga si Colonel Mutia, na dito ang DRRM headed by Armen Aloro, ang atong traffic, ang atong security o uban pang mga allied forces no. Apil dito ang atong plan nga command center. So ang pinaka-goal nato sa Task Force Iligan is to strengthen our peace and security response. So this is a unified one no. One lesson and one best practice nga nakita nato sa Davao City is ang ilang checkpoint usara. So joint checkpoint for police, for AFP, sa ilang Task Force Davao, naana dito ang ilang example ilang PDEA, naana dito ang ilang VET, naana dito ang ilang Senro. Then match with CCTV o apil ni ani ang ilang regular operations no. Naa sila ginatawag nga collaborative meetings no sa tanan nga mga forces, and ang gadalaan ni sa timon no sa pag-organize o pag-plaster sa mga ginatawag nato nga kalihukan sa kahusay kalinaw ang Public Safety and Security Office. So in Iligan will be creating the Public Safety and Security Office. There's already an ordinance na natay napili no og excited kami kay himo kini siyang 3-time nga city director sa uban cities no, particularly Hingoog and others, na himo pud kining regional head sa intelligence sa PNP, and he will head no, young as he is a barrister, he will head our Public Safety and Security Office. Nindot yung kaayo nga gi-pattern sa Davao because we've seen how Davao is as of the moment and how they've grown as a city. Pero sir, amo alam pong na akong nabantayan na atay gi-mention regarding the speed limits nga ato ang ikon. So mo sidetrack lang ko kay bali sir, because asa natadapita when it comes to the phase of implementing the speed limits within the city itself? Actually karon napata sa education and information campaign. Kung imong naunaw na natay gipangbutang sa ato mga overpass nga maraog iwas disgrasya ba to, speed limit to man, something like that no, but we'll add more signage na in place na nato ang mga speed sa ato mga area. So natay area nga 60 ra gyud ang maximum, natay area nga 40 ra gyud, natay area nga 30 ra gyud. So these are very important signages kay kung mulapas taan na medyo naka-violate ta sa balaod. Nganong importante ato maning gipatuman kay based sa report sa PNP taas kay ang atong accident of motorcycle accident. So kung dili nato ni ipatuman, expect no, sagda lang nato ang speed sa mga sakyanan, expect that we'll have higher accidents, motorcycle accidents or car accidents along our highways. We are implementing the speed limit. So karon naana tay speed gun. We have already 6 units of speed gun. So naanay trial run ana no, but as I've told you, mas mapakusgan pag nato ang pag-implement niya ani kung ma-plaster na pud ang atong CCTV camera, because ang atong CCTV camera also captures the speed of all. You are having pilago na ka camera 200 plus, ma-capture ang speed if you're overspeeding in a location nga say 40 ra or 60 ra. Makita man na sa atong CCTV, and in the long run ang syudad nga disiplinado ang katawhan mo progress gyud ang atong syudad no, kay mutuman man sa balaod ang katawhan. Atong mahinumduman nga sa miaging local ug national elections, gisaan ni Mayor Frederick Siao ug sa iyang partido ang IDG 15. Mga developmental goals kini alang sa syudad nga resulta sa ilang konsultasyon sa mga residente kung unsay gusto nila nga mga programa ug proyekto. Ato karong kumustahon ang IDG programa sa Purok ug Kabarangayan. Dunay detalye niini si Ronnie Inderes.
Salamat ang Diyos, magbayad ka rin. Tumang kalipay, gibati ni Basilisa Campano sa Barangay Maria Cristina sa Tabang Pinansyal. Gahambing siya og spinal cord injury gumikan sa aksidente sa sakyanan. Usa lang si Basilisa sa 97 ka mga pinakamasakiton ug pinakagalisod nga giadtuan sa Uplan Bisita. Ang Uplan Bisita usa lang sa mga programa nga nagkalinya sa IDG 13 o ayuda sa barangay ug purok tungod mismong mga doktor ug mga social services ang mikanaog sa mga barangay. Samtang 25,500 na ka-individual ang nahatagan ug nakabenepisyo sa serbisyong Iliganon Caravan sa unang tuig nga gipatuman kini. Sa serbisyong Iliganon Caravan, nanaog ang 23 ka departamento sa LGU sa mga barangay aron dito serbisyuhan ang mga residente imbis nga moadto sa City Hall. Ning bag-o si Mayor Frederick siya mismo nasabang naminaw sa pulo ug hangyo sa katawhan diha sa mga barangay. Ikan sa panghangyo sa dalan, tubig ug health, gidangot sa iyang programang Isulti kay Freddy. Pinakaulahi nga natabangan ang idaran nga mihangyo og pustiso tungod usa ang libreng oral health care sa mga kakulangon sa serbisyo sa gobyerno. Nakita ni Mayor Freddy nga importante ang himsog nga baba aron makakaon og insakto ug maayo ang nutrisyon sa mga idaran. Ron Inderes para sa Tara Iligan. Mubo lang kini nga update sa usa sa mga IDG sub tinguha namo nga i-report kaninyo unsa na ang nahatod ni ini nga administrasyon sa mga IDG ug atong direksyon sa syudad. At ang iyang ubang kalambuan sa atong IDG sa sunod pa nga mga episode sa Tara Iligan. Sa atong pag-asenso, busa iliganon alitaran na. Sa laing bahin atong hisgutan gamay ang paglain-lain sa basura. Mga Iliganon, ang kalimpyo sa atong syudad dili lamang tulubagon sa lokal nga kagamhanan. Magsugod kini sa atong mga panimalay. Atong katunan ang saktong paglailahi sa basura. Pagkuhanan sa atong basura nga atong malain-lain yang pagmanis ato. So natay mga klase sa basura. Ito gitawag ni kanang biodegradable, recyclable, kining residual o kining mga hazardous waste. So i-classify ito kung ang recyclable. So para maklaro kining mga papel, newspaper, mga scrap metal, plastic bottles, o kanang used aluminum, mga cardboard. So mao na siya ato ang recyclable. So pasabot, mapuslan. Biodegradable. So ang biodegradable mo ni siya ang mga basura nga matang nga malata. So ma-example ani kanang pagkaon, mga leftover sa pagkaon mga fruits and vegetables. Malata man lang dili makurot na to, malata na siya. Garden waste, kanang mga kuan sa kahoy, labi kanang mga sudas or sinipilya or other nga kind of foods, malata na siya. So gitawag ta nag biodegradable o compostable nga waste. Dili na punta sa residual. So atong kay wala pa kay nasabtan sa uban, ang residual waste mo man naging matang sa basura na gi-allow dito sa CMRCF nga atong malabay. Sama sa sanitary napkins, diapers, mga used clothes, plastic laminates like mga sachet nga kanang toothpaste, mga inana, used plastic cups, baso na to, mga sandbags. So mao na siyang residual waste. Nabutang mo na sa itong balaod, ang LGU, mao rin obligado nga iyang kolektahon sa mga BMRF. Sa barangay nga BMRF, sila ang mag-kolekta sa basura, sila ang mag-segregate. Ang composting is mahimo siyang kanang gitawag og vermicast bitaw kanang kain is wati. So kung nakay mga malata like mga pagkaon, mupuyo na mga wati diha. So ang tae sa wati mo to mahimong vermicast, mo to siya fertilizer. Hazardous waste So kini siya, kini mga face mask, mga gloves, o matang sa mga kuan sa ospital mga like sirens, kanang fluids bags, kanang ikuan sa mga medical gyapon nga mga waste So mao nay hazardous waste. So kini hazardous waste
gikuha ni kita ra po'y allowed ani nga makakuha. Ang BMRF dili sila allowed. Kay daghan ni siyang mga procedural nga trabaho no nga atong i-comply. Hinaot kato nga pamaagi makatabang ug makadasig sa tua ng lumulupyo diri sa dakbayan sa Iligan para ma-maintain ang kahapsay ug kalimpyo sa atoang syudad. Sa lain nga pamaagi, akong giinbitar ang tanan o giawhag ang tanan sa pagsalmot nga 1 billion rising nga hipaygayon sa City Mayor's Office Gender and Development karong bulana. Ikanapulo na kini katuig nga anibersaryo sa 1 billion rising. Ang tema karong tuiga, Rising for Freedom. Sa dili pa kita matapos, atong i-encourage usab atong mga lumulupyo nga dili mahimong estranghero sa kaugalingong lungsod. Suri kamo sa Sikyop, Barangay Rogongon. Usa kini sa atong gipanghambog nga kasuruyan sa Iligan City, ilabi na sa mga gustong outdoor adventures. Dunay underground river, pwede mag-canyoneering ug caving. Sa atong hibaluan, dunay langob diha sa Rogongon nga dunay libuan ka mga kwaknit. It's definitely a must-see. Ang Sikyop is 45 minutes to an hour ride from the city proper ug pwede usab mag-overnight stay. So for more info on this, do visit their page or the City Information Office. Wala na kitay oras, kini si Tres Paradela. Ako si Roxana Revalo. Ako si Jessie Chris Kinabato. Ako si Joey Lazarte. Ako si Dayan Joy Arat Entera. Ug ang kinatibuk ang puwersa sa City Information Office. Hangtod sa sunod natong panag-uban sa Tara, Iligan. Sa atong pag-asenso, busa iliganon